Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit ka na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagmarcha na nga ang mga general at mga men in uniform patungo sa loob mismo ng palasyo nang sa ganoon ay talagang papalibutan na ang palasyo at talagang sa pilitang papatalsikin itong sikuting ng norte dahil hindi na nga nila masikmura ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansa natin. Ngayon nga ay wala ng pag-asa pa itong sikuting ng norte para mamuno dahil ngayon nga ay talagang pinipilit na ng mga men in uniform, mga general na baguhin ang bansa natin. Dagdag na maraming netizen na ito na nga ba ang umpisa ng pagbabago ng bansa natin. Hindi natin sinayang at talagang sinayang nga ni Kuting ng Norte ang pangalawang pagkakataon na binigay sa kanya. Ilang taon na siyang nakaupo ngunit wala pa rin siyang napapatunayan at puro na lang pangungulimbat ng kaban ng bayan. Ito nga ang binitawan ng salaysay ng mga general dahil nga rito ay maraming napaisip at talagang nagtaka na wala talagang ginawa itong si Kuting ng Norte at puro na lang matatamis na salita ang kanyang binibitawan at mas lalo pang nabibilog ang mga ulo ng iba nating kababayang mga Pinoy at nagbubulag-bulagan sila sa katotohanan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nawawala eh. Pero nasa Pilipinas pa. No? Kaya pinipilit nun makuha si Bato eh. Para kung maihatid siya sa Hague, 24 senators minus 1. Wala na sa Philippine jurisdiction. 24 minus 1 kung si Bato nandun sa Hague. Eh, nandito sa Pilipinas. So, nautakan sila ni Bato. Kasi, hindi niya makuha si Bato, mag-hold the line sana doon, pero nag-play safe, for the sake of strategy, umalis na lang siya sa Senado. Eh, hindi nyo ngayon alam kung nasa si Bato. Kahit ano halugugin nyo, makita nyo man yan, maalam, baka bumaliktad yung naghahanap at kumampi pa kay Bato. Remember Hunasan, 87, nasa barko, biglang tumakas siya, kasama pa yun ng taga-barko, yung nagbabantay sa kanya. So, ano lang naman yan eh, yung labanan ng karisma, tsaka ng katwiran, reason, yung mga ganun ba, tama, mali. So, yung naghahanap kay Bato, baka hindi nahanap. Remember, si Bantag, ang tagal na hinahanap, hanggang hindi mahanap. O ngayon, si Bato pa. Senator Bato, ex-PNP, P-Mayor, class 86. So, halugugin nyo. Ngayon, kunyari nagtago si Bato sa bahay ng general na classmate niya. Ano, papasukin nyo yung bahay ng general na classmate niya. Lalo kayo nagkikreate ng kalaban. Di ba? So, Bato will remain in the country. That is the most important na tactical decision na ginawa ni Bato. Kung nag-hold the line siya, there was a chance, magkalasog-lasog yung Senate, bakbakan, etc., may masaktan. Now I understand, na umalis siya doon para walang madamay and then mawala yung chance na bitbitin siya mula sa Senado and then dalhin siya sa aeroplano, dalhin siya doon sa Hague, 24 minus 1. Therefore, mag-a-apply yung doctrine na minus 1 senator, nandun na, wala nang pag-asa na padalan mo ng sabpina o ng takutin mo ng warrant of arrest dito sa atin, korte o sa Senado. Hindi mo maano na i-compel, wala na eh. Wala sa jurisdiction natin. Nasa jurisdiction ng Hague. So, maganda yung ginawa nila. 24 pa rin, hindi 24 minus 1. The administration was hoping for a 24 minus 1 equals 23, therefore 12 quorum. Pero nakalagay sa Constitution, hanggang sa 24 ang bilang, walang namamatay, walang natatanggal legally, o kaya
nasa ibang bansa niya, 24 pa rin. So, fail sila kay Bato, nagawan nila ng paraan si Jinggoy, tapos noon si Escudero. Ngayon, gagawa pa sila ng paraan. Pero, kinakailangan, may isa pa silang kailangan. 12 na sila eh. So, 9 plus 2, abstain, lumipat sa kanila, 11, plus 1, Escudero, 12. Bitin pa rin sa quorum. Kaya yung ginawa nila, illegal. Labag sa Constitution. Yung 12 na yon na nagsasalita ngayon, na nag-aano sa Senate, labag sa batas yung ginawa nila, and they are violating the Constitution. At yung pagsabi ng Malacanang na ino-honor niya yung 12, yung bagong posisyon, si Win Gatchalian, mali rin, violating the Constitution, ang presidente ng Pilipinas. So yun yung nilinaw ko lang, maliwanag kasi sa Constitution, 24 divided by 2 plus 1, quorum. Why? Bakit ganun ang numero? Ba't hindi 12? 12-12, walang magagawa sa 12-12. Kasi democracy tayo na kailangan majority rules. Para majority rules, kailangan 13-11. No? 13-11. So, madidesisyonan yung Senate President, yung mga committee head, kaya 13 lagi. Ngayon, nawawala si Bato, tapos nakulong si Jinggoy, pipilit nila, wala na, 22 na lang. Pero hindi, doesn't work that way. Nasa Constitution, maliwanag. So, pinipilit nilang i-bend the law, bend the Constitution na sila ngayon. Nag-level up na sila, bend the Constitution. So, yun yung ano. Dapat, yun ang mga title ko na lang. Leveling up, bend the Constitution. Level up, bend the Constitution. Yun na lang ang title ko. Tapos, kaya, ang ano dyan, hintayin natin yung masusunod na araw, may option ngayon, kung walang bumaliktad, hanggang bukas, hanggang Monday, 12. Tama? Kasi, nandiyan pa rin si Jinggoy, nandiyan pa rin si Bato. No? Yung 13, nabawasan ng isa, Escudero, lumipat sa kabila. Yung 11 doon, nadagdagan ng isa, si Escudero. 12. Walang majority. So, magpunta dyan yung 12, at umabsent itong 12, walang quorum eh. Umattend ang isa doon, may quorum. Kuha niya? So, pagka umattend ang Cayetano at nandun yung 12, may quorum, 13. Oh, kuha. So, pero pagka nagbotohan, 12, yung isa hindi, no, wala pa rin, di ba? 12 majority. Paano yon? Hindi pwedeng magbago ng Senate President. Insist ng 12, magbago ng Senate President. Hindi pwede. It's violative of the Constitution, and probably the Supreme Court will have to resolve that. May nagfile na ng ano tawag doon? Petition ba sa Supreme Court, linawin. Ano ba yan? And linaw sa Constitution eh. Yung sinasabi na Abilino, ayan, kinugurgur ako eh. Nasa abroad. So, hindi mo ko-compel na bumalik dito sa Pilipinas, no? So, 23 lang. Kaya 12, okay na. Kasi sa 23, hatiin mo sa gitna, 11 and a half. So, 23. So, ano yung quorum sa 23? 12. Major 11 and a half, mas madami yung 11. Yung 12. So, okay, kuha nyo. 12 tsaka 11, 23. Wala yung isa na sa abroad. So, 24. So, 11 tsaka 12. Ubra yung sinasabi nila ngayon. No?
kung wala si Bato, wala si Jinggoy, hindi makaboto, 10 lang sila Cayetano. Yung Cayetano Black, 12 yung kabila, no? Kasama si Escudero. So 12 tsaka 11. Magbotohan man yan, kahit yun na, kahit lahat bumoto sila Cayetano Black, 10 lang sila. Talo sila sa 12. So better nga, upset na lang nga sila eh. Kasi 12, walang quorum. Bastusan kayo, hindi magbastusan na kayong lahat, di ba? 12 umattend, o paano? Wala si speaker. Yun yung nangyari nung hinuli si Estrada. Hindi na sila, wala na sila. Walang quorum. Oh, naghintay sila hanggang alas 7. Wala. So, yun yung ano. So, ano mangyayari sa Lunes? Abangan natin. Parang teleserye. Abangan ang susunod na kabanata. Tingnan natin kung anong gagawin nila. No? Pipilitin nila na makuha ang ibang senator. Kung sa impeachment ninday, pipilitin nila makuha yung 12 na sila ngayon eh. 4 pa. 4. Magbaliktad yung 4. So, sino yung 4 na pwedeng magbaliktad dyan? Kayo na mag-isip, no? Sino kaya? Sino? 4. Ngayon, kung solid, ang problema kasi nila, ngayon, yung 12, ang problema nila, paano mo mako-convince yung iba dyan sa Cayetano Black? 10 na lang. Plus sila Bato, di ba? 13 sila, nabawasan na isa eh. Si Escudero lumipat. Nag-trader eh. Na umiyak daw eh, di ba? So, 12-12 talaga ngayon. 12-12. Kailangan merong isa na tumalon dito sa Gatchalian Black o Soto Black, no? So, sino yon? Sino yung tatalon? Yun yung ang umuupong si Joel daw eh. Pero let's just pray na hindi gagawin ni Joel yun, ano? So, 12-12 yan. Hanggang hindi sa natin nakikita, 12-12 pa rin. Pag kami kumalat sa SOCMED, huwag kayong basta-basta maniwala, baka fake news. Gaya yung sinasabi na nag-withdrawal of support na raw si Browner, fake news yun. Fake news. Hindi nag-withdraw ng support si Browner, no? Remains to be seen, hintayin nyo sa kanya manggaling, no? Lilinawin niya ng AFP kasi ano yan eh, institutional yung balita na yan, fake news yan. Fake news yan. Kaya nagpapaniwala doon sa fake news. May nagpapakalat niya, siguro iniisip nila para lumakas ang loob ng mga Pilipino, lumabas sa kalsada, no? Pero ang advice ko, do not do that kind of fake news kasi it will lead to it's not productive. Fake news yan. Okay? Hintayin niyo linawin ng AFP na kung magsalita si Dilla, siya pa ba yung spokesperson o kung sino man, magsalita, okay, mismo si Browner, nag-withdrawal of support. No? Hintayin nyo lang yun. Hindi yung maniwala kagad kayo sa unang balita. Baka may nagpapakalat lang para magpalakasan ng loob ng mga sibilyan na, ayan na, mag-withdraw na support ng AFP, labasan na. Wag ganon. There's a better way of doing it na hindi mapanlin lang. Kasi parang gagaya ka sa administration, nanlilin lang, budol. Tapos pala, budol din pala yung fake news na yan. Pangit. You don't have to go down to that level. Kung ayaw na AFP mag-withdraw of support, di wag. Ganun lang. Ano? Kung ayaw nila, di wag. Di ba? Ang Pilipino mag-withdraw ng support sa AFP. Taong bayan. Sabi ko sa inyo sa mga past vlogs, like, share, subscribe. Hindi ako nag-aano na mag-withdraw ang support ng AFP sa administration. Hindi ko. I don't even have to ask for it. It is something that they should decide for themselves. They are grown-up men. They have been in service. They are PMAers kaya officers, no? They are generals. They know what to do, what is right and what is wrong. So I don't have to ask them. Mag-withdraw na kayo, please.
I do not have to plead, no? Because yung ayokong pababain yung level natin, mga kababayan. We, the sovereign Filipino people, hindi dapat bumaba yung level natin. Matakot sila kung tayo mag-withdraw ng support sa kanila. Sa kanila. President, down the line, lahat, agencies, we withdraw our support from you, for you. We withdraw our support for you. Mga animal kayo. Ganon, dapat ganon ang level of understanding natin because yung power nasa atin. No? Hawak natin yung power. Hindi yung beat, hawak natin power. All government authority emanates from the people. Ilang beses na sinasabi yung phrase na yan, yung sentence na yan. Ulitin ko, all government authority emanates from the people. Sila dapat ang sumusunod sa atin. Putya, piplead kayo, may mandidinig ko mga kababayan natin, AAP, please, withdraw na kayo. Mario Joseph, ayaw nga eh. Kung ayaw, wag. Ganun, wag niyong pilitin. Hayaan nyo sila maiwan sa pansitan. Hayaan nyo sila maging obsolete. Sinabi ko na ilang vlog, nung pa. Mag-isang taon na yata yan. The AFP will become obsolete for not siding with the people. Because tayo, mga kababayan, we can always create a better armed forces. An armed forces that will be smart, that will think, that will not be corrupted, walang maleta, walang hindi konting bayong lang o envelope lang, walang niya, sip-sip buto na. Kaya yung standard ngayon, nababoy eh. Tragis. At ang mga gawin nating requirement, dapat ang papasok sa AFP, 3 itlog. 3 itlog. Kasi kakapatrolya yan, mga kababayan. Kakapatrolya, no? Iba dyan nagmamaong, iba sa pating, no? Nagagasgas yung balls. Kakagasgas, maya sa tagal, isa na lang. Pagkapantay pa yung gasgas, naubos, lumiit. Parang aratilis na lang. Ay, nako. Shoutout kay Boy Aratilis. Kaya nga Aratilis na lang eh. Maganda sana yung parang kamatis pa, di ba? naging Aratilis na lang eh. Tao kaya ang masama yung yung ubas, dried raisin. Kaya kailangan requirement, 3 itlog. Para pagka umabot man sa ganitong sitwasyon, matapag pa rin. May nagtanong, sir, paano ba yung AP? Nasaan yung mga general? Sabi ko, sinagot ko eh, nasa Bilo na. Nagpapa-opera. Papadagdag ng itlog para tumapang ba? Joke. Nasaan yung mga ibang retired? Wala. Nanonood, nagmamatyag. Alam mo naman sila eh. Di nila... Ewan ko kung nasaan sila. Roll call tayo. Roll call. PMA class. 70 meron ba? Meron 68 nga eh. Pero, pro-administration. Pro-administration ba? 69, 70, 71. 71. Meron ba 71? 72, 73, 74. Meron, 74. No? 75. Meron ba? Meron. 75. 76. Meron. 77. Meron. 78. Meron. Roll call. Hindi buong klase pero represented yung klase. 77, 78, 79. Si Kerubin, sa kabila. Sabi ni Medal of Valor. Medal of Valor awardee si Colonel Kerubin, class 17. Nagkakita kami, magkakilala kami niyan sa eleksyon, tumatakbo yung senator eh. Kakita kami sa Visayas, kamayan kami. Sabi ni Medal of Valor, si Sir Kerubin,
Nakakaya itong mga Marines nato nagtestigo. Kita nyo na yung kasi Marines yan, Marines din si Orlando De Leon, Marines itong mga nagtestigo. Ay, yung dalawang opisyal, isang 79, isang 82. Ito, magkaanuhan pa. Yung isa sinasabi, hero tong 18. Yung isa sinasabi, paano naging hero yung mga yan? Tumanggap nga na, nag-deliver nga ng malete. Dapat hindi nyo dineliver. Sinisipa, no? Ganun din kung ganun yung argument, sir. Kung ganun ang argument. Ganun din dapat ang argument mo sa armed forces. Itong mga 18, nag-deliver, trabaho lang eh. Kaya nga sila lumilitaw ngayon eh. Hindi na nga dapat sila lumitaw. Lumilitaw ngayon para maintindihan ng taong bayan yung katotohanan. Better late than sorry. And there's always a second chance. Na? Hindi naman natin monopolize ang pagiging honorable. Honor is for everyone. So, they decided to be honorable. Now, question mark. Who is more honorable? Sila na nag-deliver, tumanggap ng maleta, alam nilang mali, nag-deliver, pero ngayon nagsasalita sila. Versus yung mga nasa AFP o yung mga retired na alam nyo nang mali, pero tinotolerate pa rin ninyo hanggang ngayon. Sino mas honorable? So, ako, mas tingin ko, honorable tong 18. Hindi nag-academy yan. Hindi nag-PMA yan. Paano nila naintindihan yung honor? Kasi nag-deliver sila, inutusan sila, may sweldo yan, may mga siguro, may mga token to. Inyo na to 50. Panggasis nyo. Thank you, sir. Tapos nun, deliver dito, deliver doon. Punta naman, video. Pare, dami na natin dinideliver. parang dami pera niya na. Mali-maleta, alam nila yung bilang. Isang maleta. Pwede naman sana nahulog yung maleta sa sasakyan. Pero, ang doon, over time, nakita nila, mali naman talaga to. Kasi pinipera ng taong bayan. Pumutok. Then doon na nila na isip, na tanto, na sabi ni BBM maya naman kayo. Sabi ng mga 18, Tiana, Hail BBM! Hail BBM Idol! Sabi ni BBM, maya naman kayo. Tutugisin natin to, kinakailangan may makulong. Di tapos nun. Kaya sila acted on the guidance of the President. And very recently, sabi ng Presidente, do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. So, they are following the President. Republic of the Philippines, Bongbong Marcos. They are following the President. Kayong mga senator, kayong mga putang ng mga nakapaligid sa Malacanang, bakit nyo kukontra yung 18? They were just following the presidential guidance. Do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. Kaso si Marcos mastermind. Talaga. So, anong gagawin ng sundalo? Sabi ng presidente, do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. May honor to mga to. Hindi nag-PMA. Tingnan natin sa PMA. Saan ako tumigil? 78, 79, 80. Tahimik ka. 80. Natutulog sa pansitan na 80. Wala akong nadidinig sa 80. 81. Si Monteagudo. Represented ang 81 na. Ay, meron pa. No, hindi ko na sabihin. Hindi ko na sabihin. Yung pa. 81. Dalawa yung alam kong 81 na. 82. Magkaibang panig. Saan ba si Yap? 82 si Yap, pero ano bang ni Yap? Ayaw niya kay Inday Sara Pero ayaw rin niya ng corruption So, pero, ewan, kung saan yung posisyon nila. Tapos nun, itong isa, ano kasi yun ano nirepresentahan niyang grupo? YOU yata, no? And then si De Leon,
Si De Leon, 82. 83! Walang 83 ah. Walang 83. Alam ko, night classes, 83. Ako yun. Evening classes, 83. Oh, graduate ako sa PMA, night classes eh. Oh, paparada ako gabi. Well, Corps Commander, gabi ako nagpaparada eh. Kasi malamig, ayoko sa umaga. Na, class 83. Si Kaloy Kita. Kaloy Kita. General Kita. 83. Uy, maraming 83 sa Mindanao. Handa na silang kumalas. Mga misa, pang tami nangyari sa akin, ha? Ipaglaban niyo ako. Bahala na kayo dyan sa Mindanao, ha? Bye-bye. Okay, balik tayo. 83, 84. 84 meron. Hindi ko na rin sasabihin pangalan. Marami sa 84. 84, 85. Tahimik si Boy Bawang. Boy Bakuna. No? Ni sa 83 nga pala, umalis na si General Anyo, ha? Nananahimik na ngayon. Si General Anyo, ina-enjoy na lang niya. So, ingat-ingat lang. Baka patira ka. Ingat-ingat, Bok. May mga alam ka kasi, baka patira ka. Ganun yung gobyerno eh. User, tapos nung titirahin. 83, marami sa 83. Tahimik nga lang, tahimik. Sabihin ko si Jose, yung naging attorney ko sa inciting to sedition. Hindi makatulog yun. Kasi baka matalo ako sa kaso. Sabi ko, Bok, okay lang matalo ko, okay lang. Walang kaso, mas gusto ko nga matalo ko eh. Kasi pagka natalo ko, tatayo ako. Hindi naman nanalo ko, magaling yung mista ko eh. Kaya 83, 84, 85, wow. Tahimik 85 eh. 85. 86, si Bato. Marami sa 86. Marami. 86, yung nagpirma ng manifesto, marami sila. Ilan yun? 75? 78. Pumirma ng manifesto supporting Bato. Tapos noon, 87, tahimik. May isa, si Parlade, no? Occasionally nagsasalita. 87. 88. 88. Last 88. Come on down. Wala akong nababalitan sa 88, ha? 88. 89. Uy, si Browner. 89. Marami sa 89. Marami. Kampi kay Browner. Marami sa 89, kampi kay Browner. Kaya hindi mag-withdraw ng support. Si Browner, marami siyang kakampi. Nakamista niya eh. Maraming enjoying eh. Nasa kusasang posisyon sa gobyerno. So, mag-enjoy lang kayo, mga may man. Mag-enjoy kayo. Umiikot ang gulong. Pagka umikot ang gulong, nako, magtago kayo. 89. Because your upperclassmen will run after you. Hindi ako. Hindi ako. Si De Leon. Marines ang hahabol sa inyo. Marines. Class 82. Pwede rin yung class 83. Habulin kayo ni Boy Cardos. Kilala niyo si Boy Cardos? Bok, excited lang ako sa... Gusto kita endorse, nandiyan ka naman sa Mindanao eh. Utang na. Pagka yan, ginawa yan na, natag dito, anti-corruption, char. Putang, sunog kayo. Maganyan eh. Putang na, tuturuan kayo ng ice pick niyan. Yari kayo, paduduguin kayo, parang baboy. Unorthodox yung mga mista ko, ha? Yung mga nasa Mindanao. Panay mga ranger. Patay kay Boy Cardos. Ako hindi na ako nakailangan mabait na ako eh. Si Boy Cardos, yari kayo doon. Tihares. Kidilya, patay kayo. Si Kidilya, kukuryentehin kayo. Lalong lilit yung itlog nyo.
Na Mucha si Martinez. Oh, si Clarence. Nananahimik yun, pero ganun yun. Laging serious yun. Alam mo ba yung ginawa mo? Alam mo nang mali ka, ginawa mo pa. Nagnakaw ka pa. First class policy, chairman of class 1983. Yari kayo ron. Yan, yung mga pagkaganyan na sa anti-corruption, ano yan? PACC, no? Presidential Anti-Crime. Pucha, patay kayo dyan. Bitay kayo. Pagka nagkaroon tayo ng bitay, yari kayo lahat dyan. Yun ba mga 80... Saan tayo? 89. 89 meron. May kilala akong mga 89. Hindi ko na sabihin pangalan. May endorse eh. 89, 90. 90. Wala. 91? Wala. 92? Wala. Active eh. No? 93? Lalong wala. 94? 95. Trillanes. Si Trillanes, siyempre, nandun niya sa administration. Sabi nga, tumanggap daw eh. Totoo ba yun? Hindi ako maniwala eh. Bakit hindi, magdidemanda nga daw. Alam niyo talaga dito, dati, Bendalo. Ngayon, level up, Benda Constitution. Benda Constitution. Yung quorum eh,